So kaninang umaga po sa flag ceremony sa Bamban, Tarlac, marami pong media ang pumunta sa kanilang munisipyo para po ma-interview itong si Mayora Alice Guo. Pero siya po ay hindi sumipot sa kanilang flag ceremony. Pero siya po ay naglabas ng statement a few hours ago. Okay? So basahin po natin in the interest of fairness. Meron po siyang hearing dapat sa Wednesday. Tingnan po natin kung siya ba ay may planong mag-attend. Okay? Sabi po ni Mayora Alice Go, wala po akong kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogo sa Baofu compound na sakop ng aming munisipyo. Hindi rin ako espiya ng alinmang bansa kagaya ng binibintang o kaya iniisip ng ilang politiko na misteryo ang aking pagkakakilanlan. Sa aking mga kababayan sa munisipyo ng Bamban na nagmamahal at sumusuporta sa akin at sa mga politiko na maagang humusga sa aking pagkatao, ang alay ko po itong aking opisyal na pahayag para sa ikapapayapa ng kanilang kaisipan at upang tiyakin sa kanila at sa buong sambayanan na ako, si Alice Guo, na nahalal na alkalde ng bayan ng Bamban, ay isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip at sa gawa. Okay? O sa issue ng Pogo, hindi po totoo na protector o nasa likod ako ng illegal na operasyon ng Pogo sa aming bayan. Wala rin po akong natatanggap na anumang report sa aming munisipyo tungkol po sa mga gawaing kriminal o labag sa batas sa loob ng Pogo Hub na pinatatakbo ng lisensyado ng PAGCOR na Yunwan Technology bago ito sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Ang pagkakaalam ko po ay merong opisina ang PAGCOR doon mismo sa loob ng Pogo Hub sa Baofu compound upang subaybayan, bantayan at i-regulate ang takbo ng nasabing Pogo operator. Ang PAGCOR bilang siya ang may kapasidad na mag-monitor o magtaya ng anumang illegal na online activities ang may pangunahing responsibilidad dito. Kung sakali pong may reklamong pinarating sa aming kaalaman ay palagi pong nakahanda ang aming opisina at lokal na kapulisan upang umaksyon kasi sinumpaang tungkulin po namin yon sa aming mamamayan. Bahagi po ng aking sinumpaan tungkulin ng pagkakaloob ng serbisyo sa mamamayan ng Banban. Ayan. Kasama rito yung mga lehitimong pangkabuhayan para sa aming nasasakupan. Ayun. So, sinabi niya yung mga nabibigyan ng trabaho nung Pogo Hub sa kanilang lugar, yung mga benepisyo nun. Meron siyang hindi sinagot dito. Kasi ang issue sa kanya, ang binabato sa kanya, yung ownership ng lupa at parang yung kanyang partisipasyon doon sa korporasyon na siya ay dating may-ari nung isang korporasyon doon, 'di ba? Yun yung binabato sa akin. Hindi naman to na parang mayor lang siya tas may ginagawang illegal. Hindi, kasama siya eh. 'Di ba? Yung dati yung lupa ata, parang sinabi niya nag-divest siya nung siya ay naging mayor. Pero wala siyang binanggit sa kanyang eksplanasyon yung kanyang panahon na siya ay parte pa nung kung ano man yung nandiyan sa Bamban. Okay, so sa akin yun ang hindi niya napaliwanag dito sa explanation. Ang sinabi na lang niya nung siya na yung mayor tapos yung Baofu compound. Pero nung siya pa yung isa doon sa may-ari, nung kung ano mang negosyo yung siya yung may-ari o kung ano mang lupa yun o kung hindi niya na-explain dito. Okay, so yun ang medyo nakukuryos pa ako kung ano ba talaga yung realidad doon. O sa issue ng aking pagkakakilanlan, humingi po ako ng paumanhin sa mga politiko na naguguluhan sa aking mga sagot sa Senate hearings at patawad din po sa mga senador na pilit akong inuunawa at binibigyan ng pagkakataong ipakilala ang aking pagkatao. Gaya ng magulang, ang katotohanan po ay halos blanco ang aking hisipan tuwing haharap ako sa mga senador na umuungkat sa aking pagkatao at pagkakakilanlan. Hindi po ako kadahilan ng wala akong maisagot, kundi sangad ko pong huwag magsinungaling na siyang pinag-ugatan ng aking tugon na hindi ko po alam, Your Honor. So, stage fright, kinakabahan. Posible po na para sa ibang tao ay simple lamang ang mga tanong ng mga senador. Sino magulang mo, saan ka lumaki, saan ka nag-aral, na nang sinagot ko ng kulang ay hindi raw tugma sa papel na hawak nila ay maaring espiya ako ng ibang bansa na dapat kasuhan, na dapat patalsikin sa pwesto, na dapat ikulong kasi ang sagot ko ay hindi ang nais nilang marinig. Hindi ko sila masisi kasi hindi naman po nila batid na ang kasagutan ng kanilang inaasahan na maaring magbigay sa kanila ng kapayapaan ng pag-iisip ay siya naman pong mga sagot na sasariwa sa sugat na nalika sa aking kamusmusan. Ito na yung kanyang storya. Yan. Alang-alang sa aking mga kababayan, nagtiwala at nagmahal sa akin, buong tapang ko pong sasabihin na ako po ay isang love child.
Okay, ampon. Hindi ampon, love child. Parang anak sa pagkabinata. Parang ganun. Hindi ampon anak sa pagkabinata. Love child. Ng mahal kong ama sa aming kasambahay. Okay? Na ako po ay iniwan ng aking biological mother, bata pa ako noon. At ako'y pinalaki at itinatago sa loob ng isang farm. Pinalaking matindi ang pag-iwas sa mga bagay na nagbibigay sana sa akin sa pagkakakilanlan sa labas ng aming hog grazing farm. Okay? So, yun yung kanyang storya. Siya ay anak ng nung kanyang ama sa kanilang kasambahay dati. Okay? Ayan po ang mga kadahilanan na halos wala akong matandang karanasan na nagmula sa isang normal na kamusmusan. Totoo po ang sinabi ko sa Senado na home tutoring lang po ang edukasyon ko, na wala akong papel at diploma ng isang formal na edukasyon, kahit anumang baitang. Ang totoo pong nalaman ko na lamang ang pangalan ng aking mother nang maipairehistro ang aking kapanganakan nung ako'y teenager na. Okay? So nalaman niya yung name ng nanay, teenager na. Pero kung kasambahay yung kanyang nanay, dapat kilala nung mga... Pero anyway, sige. Ayan yung kanyang storya. Traumatic po sa akin ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa aking pagkatao, kasi yan ang mga tanong na ayaw kong mabuksan, na sana ay mayroon akong mga sagot na makakapagparamdam sa akin na ako'y isang normal din na nilalang. Ang pag-iwas ko rin po na magsinungaling sa aking mga sagot ay sanhi ng pagmamahal ko at pag-aalala sa mahal kong ama. Parang ayaw niya siguro mapahiya yung kanyang ama. Ayan. Hanggang ngayon, pag malaki ko ang aking ama, kahit anak niya ako sa labas. So, ibig sabihin, may asawa na totoo yung kanyang ama. Tapos siya ay parang anak sa labas. Parang ganun ba? Pinalad po ako na mahalal bilang alkalde ng Banban, pero hindi pa rin po maiwaksi sa aking puso at isipan. Yeah. Sana nga po lumitaw na ang tunay kong ina. Kanyang akuin ang pagluwal sa akin upang matigil na po ang mga pagdududa na ako'y isang espiya. Ayan, hindi ako naging perpekto sa aking pagkakakilanlan, at siya rin dahilan kung bakit sa edad na 38 ay pinili ko na hindi mag-asawa. Single si Mayora, single. Ayan, at sa halip ay tinuon na lamang aking panahon sa mga biyayang pinagkaloob. Ang hindi din isa pang sinagot dito, okay, na sana masagot din niya, sinasagot na naman niya, ay yung pera. How da? Paano na lang ganun kadami yung kanyang pera? Di ba? Saan ba kinita yan? Di ba, kung kinita yan, saan ba? So, yun ang, doon ka pa rin magdududa eh. Kasi, di ba, na parang ganun eh. Tapos, walang maalala, walang maano. Tapos, hindi nilalabas ng bahay, hindi pinag-aaral ng, di ba? So, di ba? Kasi kung talagang kinakahiya dahil kunyari kung anumang rason ba't kinakahiya ka nung na anak ka sa labas ganon, di ba dapat ilipat ka ng lugar? O pag nilipat ka ng lugar, hindi na alam ng tao doon kung kung saan ka nanggaling. Kaso hindi butas-butas yung story eh. Pero at least naglabas siya ng kanyang side. Yan yung kanyang testimonya. O tingnan natin how it will hold up kapag ito po ay inimbestigahan ng mga nasa Senado at ng kung sino man yung mag-iimbestiga sa COMELEC, DOJ, DILG, kung sino man yan. Pero anyway, yan po ang tuloy-tuloy po nating coverage dito sa storya ni Mayor Alice Guo. Lalong umiinit. Tingnan natin kung wala siyang tinatago. Wednesday, hearing ni Senator Risa, kung tuloy pa yon. So, yun lang po. Thank you very much. See you po sa next video. Remember po, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.